Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa computer. Ano nga ba ang kahalagahan ng computer at computing devices, mga bahagi ng computer system at mga basic computer operations kagaya na lamang ng booting and shutting down computer, keyboarding at mouse techniques? Ang ating kasanayan para sa araling ito ay ang mga mag-aaral ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng computer at iba pang computing devices. Mga layuning pampagkatuto. Una, natatalakay ang mga bahagi at gamit ng computer at peripherals nito at pangalawa, natatalakay ang basic computer operations. Ang mga computer ay mahalagang bahagi ng maraming aspeto ng modernong buhay, mula sa pag-aaral at libangan hanggang sa komunikasyon at iba pa. Ang pag-unawa sa inyong interaksyon sa mga computer ay makakatulong sa atin na bumuo ng matibay na pundasyon para sa aralin natin ngayong araw. Tignan ang nasa larawan mga bata. Sino sa inyo ang gumagamit ng computer sa araw-araw? Para saan ninyo ito ginagamit? Ano ang mga karanasan ninyo sa paggamit ng computer? Ano ang mga bagay na madali o mahirap para sa inyo? Bakit mahalaga ang pag-aaral ng computer at computing devices? Paano nito mapapadali ang ating buhay? Ano ang mga bahagi ng computer na alam ninyo? Paano ito gumagana? At ano ang kahalagahan ng tamang paraan ng pag-boot at pag-shutdown ng computer? Ang lahat ng ito ay masasagot natin sa pagtatapos ng ating aralin. Upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa, ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Una, computer ay isang makinang elektroniko na gumagamit ng digital signal sa pagpoproseso ng mga komplikadong problema sa matematika, paggawa ng mga formal na dokumento o ulat, pagtatago ng datos o program upang mapadali ang gawain, at paglilibang. Pangalawa, computer system. Ito ay ang kabuuang sistema ng mga bahagi at proseso na bumubuo ng isang computer. Pangatlo, booting. Ito ay ang proseso ng pagpapatakbo ng operating system at iba pang mga software sa isang computer mula sa kapangyarihan off hanggang sa nagiging fully operational ito. Pang-apat, shutting down o pagpapatigil. Ito ay ang proseso ng pagpatay ng lahat ng operasyon ng computer at pagpapatigil sa pagpapatakbo ng mga programa at operating system nito. Panglima, keyboarding techniques, mga pamamaraan o kasanayan sa paggamit ng keyboard ng isang computer ng mabilis, epektibo, at may kaunti o walang pagkakamali at panghuli. Mouse techniques ito ay tumutukoy sa mga pamamaraan o kasanayan sa paggamit ng mouse ng mabilis, epektibo, at may kaunti o walang pagkakamali. Ang mga computer at computing devices ay napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ginagamit natin ito sa pag-aaral, trabaho, at maging sa libangan. Mga bata, mayroon ba kayong nalalamang computing device? Tignan ang nasa larawan, ano-ano ang mga ito? Magaling, ilan sa mga kilalang computing device ay ang desktop computer, laptop, smartphone, at tablet. Ang computer ay may malaking kahalagahan sa ating modernong buhay. Narito ang ilang mga aspeto kung bakit ito mahalaga. Una, komunikasyon. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa buong mundo. Sa pamamagitan ng email, social media, at iba pang online platforms, mas madali nating may parating ang mensahe sa mga kaibigan, pamilya, at trabaho. Pangalawa,
Edukasyon. Ang computer ay isang mahalagang tool sa edukasyon. Ito ay ginagamit para sa online learning, research, at pag-aaral. Maaari tayong mag-access sa malawakang impormasyon mula sa internet, mga e-books, at educational software. Pangatlo, trabaho. Sa kasalukuyan, maraming trabaho ang nangangailangan ng computer literacy. Ito ay ginagamit para sa data entry, accounting, graphic design, programming, at iba pa. Ang computer ay nagpapabilis ng trabaho at nagpapataas ng produktibidad. Pang-apat ay ang negosyo. Ang computer ay kritikal sa mga negosyo. Ito ay ginagamit para sa inventory management, customer service, marketing, at financial transactions. Ang mga online platforms ay nagbibigay daan sa mga negosyo na makipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Panglima, entertainment. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na manood ng mga pelikula, makinig sa musika, maglaro ng video games, at mag-browse sa internet. Ito ay isang libangan at pampalipas oras. At panghuli, scientific research. Ang computer ay ginagamit sa mga scientific simulations, data analysis, at modeling. Ito ay nagbibigay daan sa mga scientist na mas mapabilis ang kanilang pananaliksik. Isulat sa loob ng gitnang bilog ang kahalagahan ng computer at computing device. Ang computer ay parang katawan ng tao. Upang mas madaling maintindihan ang mga bahagi ng computer system, ihahambing natin ito sa katawan ng tao. Ang pagkakaroon ng konkretong imahe ay makakatulong sa atin na mas maunawaan kung paano gumagana ang bawat bahagi ng computer at ang kanilang kahalagahan. Ang CPU ang utak, ang monitor ang mata, ang keyboard at mouse ang mga kamay, at ang storage devices ay ang memorya. Mga bahagi ng computer system. Una, keyboard, ginagamit para mag-type ng mga titik, numero at mga simbolo. Pangalawa, mouse, ito ang komo-control sa galaw ng on-screen pointer at isinasaad din nito ang gagawin ng computer. Pangatlo, PC camera, kadalasan itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. Pang-apat, CPU o microprocessor, ito ang utak ng computer. Ito ang nagpoproseso ng lahat ng impormasyon at nagkokontrol ng lahat ng gawain. Katulad ng utak ng tao, ang CPU ang nagpapasya kung ano ang susunod na gagawin batay sa mga natanggap na impormasyon. Panglima, monitor, ito ang mata ng computer. Dito natin nakikita ang lahat ng impormasyon, larawan, at video. Katulad ng mga mata ng tao na nagdadala ng visual na impormasyon sa utak, ang monitor ay nagpapakita ng visual na impormasyon mula sa CPU. Pang-anim, printer, ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. Pang-pito, PC speaker, dito lumalabas ang tunog na galing sa computer. CD o DVD, ginagamit ito upang i-play ang media files, o mag-burn at mag-save ng datos o impormasyon. At panghuli, storage devices, memorya. Ang storage devices, tulad ng hard drive at SSD, ay ang memorya ng computer. Dito iniimbak ang lahat ng impormasyon at data. Katulad ng utak ng tao na nag-iimbak ng mga alaala at kaalaman, ang storage devices ay nag-iimbak ng mga file, dokumento, at iba pang impormasyon. Ngayon naman mga bata, alamin natin ang kahalagahan ng iba't ibang bahagi ng computer system. Ang monitor ang nagpapakita ng output.
Ang monitor ay isang output device na ginagamit upang magpakita ng mga visual na impormasyon mula sa computer. Narito ang ilang mahahalagang punto patungkol sa papel ng monitor bilang isang output device. Una, pagpapakita ng mga larawan at text. Ang pangunahing tungkulin ng monitor ay magpakita ng mga larawan, text, at iba pang mga graphic na nilikha ng computer. Ito ang nagbibigay sa mga gumagamit ng visual na representasyon ng data, application interfaces, at iba pang mga elemento sa screen. Pangalawa, pagpapakita ng video at multimedia content. Ang monitor ay nagbibigay daan sa mga gumagamit na panoodin ang mga video, pelikula, at iba pang mga multimedia na nilalaman sa computer. Ito ay nagbibigay ng immersive na karanasan sa mga gumagamit habang naglalaro, nanunood ng video, o kahit nagtatrabaho sa mga graphical na aplikasyon. Pangatlo, pagpapakita ng graphico at animation. Ang monitor ay may kakayahan na magpakita ng mga complex na graphico at animation. Ito ay mahalaga sa mga graphic design, video editing, at gaming, kung saan ang mataas na kalidad ng visual na output ay kritikal. Pang-apat, resolusyon at refresh rate. Ang mga teknikal na katangian ng monitor, tulad ng resolusyon at refresh rate, ay nagtatakda ng kalidad ng output na ipinapakita nito. Ang mas mataas na resolusyon at refresh rate ay nagreresulta sa mas malinaw at mas mabilis na mga larawan sa screen. At panghuli, multiple monitor setups. Sa ilang mga kaso, ang mga gumagamit ay maaaring magkaroon ng multiple monitors na konektado sa kanilang computer. Ito ay nagbibigay ng mas malawak na workspace at nagpapadali sa multitasking sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming espasyo sa pagpapakita ng mga application at mga window. Ang CPU o Central Processing Unit ay ang pangunahing bahagi ng isang computer na responsable sa pagproseso ng impormasyon. Narito ang ilang mahahalagang tungkulin ng CPU. Una, pag-execute ng mga instruksyon. Ang CPU ay nagpapatakbo ng mga instruksyon na ipinadala sa kanya mula sa memorya ng computer. Ito ay naglalakad sa mga computation, pag-aaral, at pagproseso ng data ayon sa mga commands na itinakda ng program. Pangalawa, pagproseso ng aritmetiko at logic. Ang CPU ay naglalaman ng mga circuits na may kakayahang magproseso ng aritmetiko tulad ng pagdagdag, pagbawas, pagpapalit at mga logic operations tulad ng mga kumparahan, paghahambing ng mga numero. Ito ang nagpapatakbo ng mga matematikal na kalkulasyon at lohikal na operasyon. Pangatlo, pamamahala ng I/O operations. Ang CPU ay nagpapatakbo ng mga operasyon ng input o output sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga input devices tulad ng keyboard at mouse, at mga output devices tulad ng monitor at printer. Ito ang nagpapabago sa paglipat ng data sa pagitan ng memorya at mga peripheral device. Panghuli, paghahanda ng data. Bago ang pagproseso, ang CPU ay nagpapakete ng data mula sa memorya sa mga manipulable na unit, tulad ng mga register nito. Ito ay upang maging mas mabilis at epektibo ang pagproseso ng mga operasyon. Ang keyboard at mouse ay mga input device na ginagamit upang magbigay ng input o datos sa computer. Narito ang mga pangunahing tungkulin ng keyboard. Una, ang keyboard ay isang input device na binubuo ng mga keys na nagre-representa ng mga letra, numero, simbolo, at mga function keys. Ginagamit ito upang mag-input ng text, commands, at iba pang mga datos sa computer. Pangalawa, ang mga gumagamit ay nagpapatakbo ng mga keys gamit ang kanilang mga daliri, at ang computer ay tumatanggap ng mga signal mula sa keyboard at nag-i-interpret ng mga ito bilang mga karakter o commands. At pangatlo, ang mga keyboard ay maaaring may iba't ibang layout depende sa lokalidad tulad ng QWERTY, AZERTY,
o Dvorak at maaaring mayroong mga karagdagang function keys at shortcut keys para sa iba't ibang mga gawain. Pangunahing tungkulin ng mouse, ang mouse ay isang input device na karaniwang binubuo ng isang body at isang mouse pointer o cursor. Ginagamit ito upang mag-navigate sa computer interface at magpili ng mga elemento sa screen. Pangalawa, ang mga gumagamit ay gumagalaw ng mouse sa isang pad o surface, at ang computer ay nagtutugon sa mga galaw na ito sa pamamagitan ng paggalaw ng mouse pointer sa screen. At pangatlo, ang mouse ay mayroon ding mga buttons, tulad ng left button, right button, at scroll wheel, na maaaring gamitin para sa pag-click, pag-right-click, at pag-scroll sa mga interface at mga elemento sa screen. Ang storage devices ay mga aparato o device na ginagamit upang magtago at magpreserba ng impormasyon, data, at mga file sa isang computer system. Narito ang ilang mahahalagang aspeto tungkol sa papel ng storage devices. Una, paggamit ng permanent storage. Ang storage devices ay ginagamit upang magtago ng impormasyon ng permanente sa loob ng computer. Ito ay naiiba sa temporary storage tulad ng RAM o random access memory, kung saan ang data ay nawawala kapag nawalan ng kapangyarihan ang computer. Pangalawa, talagang memorya o non-volatile memory. Ang mga storage device ay karaniwang mayroong non-volatile memory, na nangangahulugang ang mga datos na nakaimbak ay nananatiling nariyan kahit na mawalan ng kapangyarihan ang device. Ito ay nagbibigay ng pangmatagalang pagpreserba ng mga file at impormasyon. Mayroong iba't ibang uri ng storage devices, kabilang ang mga sumusunod. Una ay ang hard disk drives o HDD. Ito ang tradisyonal na storage device na gumagamit ng mga mekanikal na arm na nagbabasa at sumusulat ng data sa mga magnetic platters. Pangalawa, solid-state drives o SSD. Ito ay mas modernong uri ng storage device na walang moving parts. Ito ay mabilis, tahimik, at mas matibay kaysa sa HDD. Pangatlo, flash drives. Ito ay maliit na portable storage device na karaniwang ginagamit upang magdala ng mga file mula sa isang computer patungo sa isa pang computer. Nakakita na ba kayo ng flash drives, mga bata? At panghuling uri ng storage devices ay ang cloud storage. Ito ay isang uri ng storage na nagbibigay daan sa mga gumagamit na mag-imbak ng kanilang mga file sa internet, na nagbibigay daan sa kanila na ma-access ito mula sa anumang device na may internet connection. At pang-apat na mahalagang aspeto ng storage devices ay ang organisasyon at access sa impormasyon. Ang storage devices ay nagbibigay ng paraan para sa organisasyon at access sa impormasyon. Ang mga file system at file management software ay ginagamit upang mag-organisa at mag-access sa mga file at folder sa loob ng storage device. Ang printer ay isang output device na ginagamit upang mag-produce ng mga hard copy o printed na kopya ng mga dokumento, larawan, at iba pang mga elemento mula sa computer. Narito ang ilang mahahalagang aspeto tungkol sa papel ng printer. Una, pag-print ng mga dokumento at larawan. Ang pangunahing tungkulin ng printer ay mag-print ng mga digital na file at mga dokumento mula sa computer sa anyo ng mga printed na kopya. Ito ay maaaring maging mga dokumento sa teksto, larawan, presentasyon, spreadsheet, at iba pa. Alam nyo ba, mga bata, na mayroong iba't ibang uri ng printer na may kanya-kanyang mga katangian at paggamit? Ang inkjet printers ay gumagamit ng mga liquid ink cartridges upang mag-produce ng mga larawan at mga dokumento. Karaniwang ginagamit ito para sa mga personal na pangangailangan o sa maliit na opisina. Ang laser printers naman ay gumagamit ng laser technology upang mag-print ng mga dokumento. Karaniwang mas mabilis ito kaysa sa inkjet printers at kadalasang ginagamit sa mga malalaking opisina o negosyo. Samantalang ang multifunction printers naman ay may kakayahan din sa pag-scan, pag-copy,
at pag-fax ng mga dokumento, bukod sa pag-print. Ito ay kadalasang all-in-one device na may mga pag-andar ng scanner, copier, at fax machine. At 3D printers ay ang printer na may kakayahan sa pag-print ng mga tatlong-dimensyonal na mga bagay mula sa digital na disenyo. Karaniwang ginagamit ito sa mga industriya tulad ng pagmamanupaktura, pagdisenyo, at pagpapalabas ng mga prototipo. Pangatlong mahalagang gamit ng printer ay paggamit sa mga larangan. Ang printer ay mahalagang bahagi ng mga larangang tulad ng edukasyon, negosyo, sining, at industriya. Ito ay ginagamit para sa pagprint ng mga akademikong papel, mga dokumento sa opisina, marketing materials, larawan, mga blueprint, at marami pang iba. At panghuli, pagiging bahagi ng computer setup. Ang printer ay karaniwang kasama sa computer setup, lalo na sa mga opisina at tahanan kung saan ang mga printed na kopya ng mga dokumento ay mahalaga para sa pagsasagawa ng mga gawain at pagpapadala ng impormasyon. Sagutan natin ang ikalawang gawain, tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tama o mali. Ilagay ang T kung tama at M kung mali. Tukuyin ang mga bahagi ng isang computer. Piliin ang iyong sagot mula sa mga salita sa loob ng kahon. Kilalanin ang mga sumusunod. Isulat sa patlang ang sagot. Mga bata, ang tamang pagbot at pag-shutdown ng computer ay mahalaga upang maiwasan ang pagkasira ng hardware at pagkawala ng data. Paano ninyo karaniwang ini-on at ini-off ang inyong mga computer at ano ang mangyayari kung hindi natin tamang i-shutdown ang computer? Ang tamang posisyon ng kamay at daliri sa keyboard ay makakatulong upang mapabilis ang pagtatype at maiwasan ang sakit sa kamay. Ano ang karaniwang posisyon ng inyong kamay habang nagtatype? Ano ang mga nararamdaman ninyo pagkatapos ng matagal na pagtatype? Tignan ang halimbawa ng keyboard finger positioning. Ang tamang paghawak at paggamit ng mouse ay makakatulong upang maiwasan ang pagkapagod at pinsala sa kamay. Paano ninyo karaniwang hinahawakan ang inyong mouse? Ano ang mga problema na nararanasan ninyo sa paggamit ng mouse? Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang inyong pinakamakabuluhang natutuhan tungkol sa araling tinalakay.
Basahin at sagutin ang mga tanong. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Isulat ang T kung ang pangungusap ay tama at isulat ang M kung mali.